parang pinalalabas na Duterte aligned siya or Duterte supporter siya. Sabi DDS daw siya. Ayun. Oo, anong masasabi niyo doon? Kasi parang sinabi na wala bang Duterte diyan sa mga ine-expose mo or in-expose mo na mga listahan? Actually, yung funny thing is, baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Eh, nilabas yung listahan, Wala. walang insertion na nakapangalan sa Duterte, kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. I have a few things to add. Number one, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi... Congressman Puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso, if I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi. Ayan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions, nandiyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang Ito kung- hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Pwede mong sagutin o kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andiyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Halos buong 19th Congress Nako. ay nandun. Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Yun. At yung allocable niya, 0. Sa 2025. DDS ka. Ito ba mga sino na to? Ito, So sino, process ano? of elimination. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya Sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Baka dahil dito, dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero sa 2025 talagang wala. Pero kung ang nanay mo nandoon ba sa Halos lahat na-report naman na ng bilyonaryo. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento, tsaka dun sa hawak mo. ngayon kung Kaya eagerly awaiting tayo ano yung officials na sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Yes or no lang eh, factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na Meron na hindi naman DDS ang PCIJ. Di ba? Inilabas ng PCIJ ito. Yes. Alam na to ng very critical pa nga DPWH. yan. Galing nga sa kanila eh. At hindi lang ako yung So nagsabi. bakit di pa nila PCIJ. ilabas? I-verify pa ata. Actually, I-authenticate pa ata. Sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Kasi Huwag ka maawa doon, sir. naiipit siya. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwedeng magsinungaling. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumaong Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Tsaka napapansin ko kung parang yung usapan, pagka papunta na doon, i-dinadivert niya eh. Medyo, parang makaiwas lang ba? Pero So again, kung maawa naman tayo sa kanya. Ayan. Pwede. Buti na lang ito si So maawa tayo sa kanya na manahimik na lang siya. Parang wala siyang alam. Ganun ba? Sinasabi natin eh. so kung ito yung kay Yusek Cabral, kasi isa pa sa issue na sinasabi nila, illegal daw yung pag-acquire mo ng mga documents na meron ka from Yusek Cabral. May mga CCTV footages naman na mukhang hindi naman kayo nag-aaway o hindi naman mainit yung inyong pag-uusap. Totoo ba na pinwersa mo sila at nasugatan mo pa nga daw, nakikipag-agawan ka raw ng dokumento sa kanila? Ikaw lang po nabanggit na yung CCTV footage na inilabas nila, nagpapakita naman na, una, hawak ko yung dokumento, kaya authentic yung dokumento. At pinag-uusapan namin as we were walking through the hallway ng maayos naman. At hindi lang yun, 3.5 buwan ang lumipas mula noon at ng kanyang death na wala naman din siyang sinabi. By the way, November ko pa sinasabi sa publiko na meron akong kopya nitong datos at at the time, hindi lang pinag-interesan ng iba ang sinasabi ko tungkol dito. Pero there was all this time for the DPWH to raise an issue with my possession of the documents, and only when I was challenging them to release it, did they then go and say that. And I think the public can see naman na mali naman na ang focus nila ay ang possession ko ng documents instead of them answering bakit hindi nila inilalabas ito. At hindi lang naman po ako kasi ang may kopya nito, pati ang iba may kopya nito. At ang
nangyayari lang ay iniiwasan lang nila ang essential question, bakit hindi nila inilalabas ito? Kaya pala may interview si Ombudsman Boying Remulla na parang pinipitik ka niya dun eh. Na kapag may iba daw na tao naglabas ng Cabral Files at sabihin daw na fake daw yun sa kanila, ay kalokohan daw yun. Parang kalokohan. Parang pinapalabas niya na ang pinaka-original files ni Cabral ay nasa kanya at yung mga nasa iba ay peke. Maganda kung tayo, kasama ng Ombudsman at ng DPWH, lahat mag-live. Ilabas namin ang mga listahan natin. Magko-compare-compare tayo. Baka naman yung kopya ng DPWH pareho sa kopya ko. Tignan natin. Ilabas natin lahat. Paawa ka naman kay Secretary Dizon. Sabi mo nga. Yun nga, yung mabalik tayo dyan kay Sec Vince. Kasi may interview ka na sabi mo, nag-uusap kayo. Pero nung naglabas ka na ng mga document, biglang sabi niya na hindi parang hindi pa authenticated, hindi pa okay yan. Actually, May email nakakatuwa from yung sagot niya kasi ang sinabi niya, hindi pa authenticated dahil hindi pa niya nakita. Oo, yun. Tama. Kasi nasa Paris siya noon eh. Kaya hindi niya nakita kasi nasa Pero Paris ang siya. sabi mo doon, meron kayong pag-uusap and may mga nakarinig. May email Tama, di ba? exchanges kayo, di ba? May nainilabas ka. Pagkatapos ng September 4, nag-meeting pa kami. And then after that, may iba kaming mga conversations. And then, in-email ko sa kanya yung in-upload ko sa Facebook noong October 1. Okay. Tapos, sumagot naman siya kasama ng ibang attachment through his office. Kaya ko nga sinasabi na maawa na lang tayo sa kanya. Kasi, Ibig sabihin nakita niya kasi sumagot siya. alam naman natin na alam niya na totoo ang files na ito. Kasi ang PCIG na nga nag-upload din ito eh. Kaya hindi na lang siya siguro magko-comment tungkol dito Kung pa. ang nangyayari kasi dito, parang nagkakaroon ng laglagan. Opo, pero actually, between us, sadya ko pong hinahayaan sila na Okay. magsalita kasi let them weave together their own narratives. Kasi marami din mga inconsistencies. Una, sinabi ni Yusek Claire, let DPWH answer. Tapos sabi ng DPWH, hindi pa namin ma-authenticate dahil hindi pa namin nakita. Tapos sinabi nila, ibinigay na namin sa ombudsman. Tapos sinabi naman ni Assistant Ombudsman na mahalaga ito dahil maraming leads at bigyan nyo lang kami ng oras para i-authenticate ito at gagawin daw nila in private para hindi mag-fuel ng public speculation. Pero importante daw. Yan ang sinabi niya sa ANC this week. Pero since then, there have been other statements saying na walang katibayan siya kasi wala na daw si Yusek Cabral. Pero hinayaan natin sila na magbigay ng kanilang mga statements. At ang lumalabas nga, marami pong mga inconsistencies. Pero lastly, I would like to actually commend and thank ang aking kasamahan si Congressman Terry Redon dahil kaninang umaga, sinabi niya na dapat isupila ng Kongreso yung mga Cabral files. Ayan. So parang sumang-ayon na rin pala si Congressman Redon na mahalaga na makuha ng Kongreso ang kopyang ito at sana pag nasa Kongreso na pwede nang ilabas ng Kongreso sa publiko. Kasi ang sinabi niya, dapat hindi lang ang ombudsman na meron, dapat pati Kongreso. Yes. Kaya baka si Congressman Redon ang maglalabas na ng Cabral files. Nako, bigyan. Congressman, may tanong ako. Once and for all, gusto mo magulat sila lahat? Ako magpo-post. Send mo sa akin yan mamaya, ha? Ako yun, yung mga hihingi ng kopya. Abangan nyo. Gcash lang, ha? Joke lang, joke lang. Pero kung yung about nga doon sa Cabral Files, kasi sa tono ng pananalita ni Ombudsman Boying Remulla, parang may sinasabi siya na hindi kaya baka pekiin, baka ipalabas nilang peki yang sa'yo at sa kanila yung tama. Kasi alam naman nating lahat ng nasa 19th Congress, puwera kay Pulong Duterte, lahat kasama doon. Hindi kaya yun yung iniiwasan nila na parang gumawa sila ng sarili nilang files at yung files na nahawak nila, yung sasabihin nilang original at yung sa'yo, pepekein nila. Nabanggit Hindi ko mo na naisip. sa ibang interview na may nakita na akong kopya na galing sa iba, na galing sa DPWH, na pareho sa kopya ko. Kaya hindi lang ako ang may kopya at recently may mga nag-share na taga DPWH sa iba na pareho ang kopya. At pangalawa,
the fact that DPWH spent these trillions of pesos is publicly verifiable. And wag naman tayong maniwala na pinondohan lang mga proyektong yun na walang mga proponent. Kaya ang tanong ko, mag-accounting tayo. Sino ang nagpasok ng mga pondong ito kung hindi yung sinasabi ng mga listahang ito na nagpasok ng mga pondong ito, sino? Wala naman maniniwala sa atin na si Yusek Cabral at si Zaldico lang naman nag-usap para sa alokasyon ng trilyon-trilyong piso, di ba? Pero parang, if I can share this, yun yung problema kasi ni Yusek Cabral in her last months, that she was, number one, by her own family lawyer's statements, under pressure because she was being made a scapegoat. And si Yusek Bernardo ay naging star witness at meron siyang ini-implicate at yung kanyang testimony yung ginagamit ngayon sa mga investigasyon. Pero hindi tugma ang sinasabi ni Yusek Bernardo sa sinabi ni Yusek Cabral. Yes. Kaya Yusek Cabral could have contradicted the statements of Yusek Bernardo, and she was actually offered to be a witness if she will implicate DBM Secretary Pangandaban. And this is already brought up in another interview. Hindi siya pumayag at yun ang isa sa mga dahilan na in the last few weeks na pressure din siya dahil nga hindi siya pinagbibigyan na maging state witness dahil ayaw niyang mag-cooperate to testify in a certain way. I think tungkol sa mga unprogrammed appropriations din yan. At si Yusek Cabral ay ayon sa statement ng kanyang family lawyer, nagsimula ng kanyang feelings bad when she was made to have a courtesy resignation instead of avail of an early retirement. And then there was the testimony of former Yusek Bernardo, and then there was the press con on the day that she died, when there was a statement by the DPWH recommending that charges be filed on a number of individuals where she was on the list na may statement na dapat managot ang mga taong ito. So I'm just bringing this up to show that Yusek Cabral was unnecessarily pressured and driven to do what she had done, and that the DPWH investigations had inadvertently actually cost us the life of who would have been one of the most valuable witnesses who could point to the real mastermind behind the allocation of these trillions of pesos of budget. Pero ang point ko lang on what you were saying is it was a attempt to characterize na si Cabral at si Ko ang nag-uusap para sa alokasyon ng trilyon-trilyong piso. At siguro naman wala naman pong maniniwala na Yusek at APRO chair ang makakapag-allocate ng trilyon-trilyong piso. And that is the big problem kasi marami ang nagsasuffer na katulad ng halimbawa, yung mga walang kamuang-muang na namamatay sa baha dahil doon sa substandard or mga ghost projects, sila yung nagiging, kumbaga, nagiging biktima nitong pagnanakaw nila. And sa katulad na sinasabi mo, ang dahilan ng pagkamatay or dahil nangyari yon kay Cabral is regarding dito sa investigation about the corruption. While itong si Bernardo, umamin po siya na kasabwat siya na nagnakaw sa gobyerno at nag-sorry pa nga siya if I'm not, kung maaalala ko yung video. Soli pa din siya ng pera. Nag-sorry pa rin siya ng pera. So, ibig sabihin, umaamin siya na naging kasangkapan din siya sa pagnanakaw, and yet, siya ay naging witness and he is under the protection program and supposedly mananagot din siya dahil meron siyang kasalanan na nagawa sa ating bayan at sa ating mga Pilipino. So, bakit parang ang nangyari, parang pinipinpoint lang nila, no? Ito, ikaw, makakasuhan ka, ikaw, hindi, magiging witness ka. Supposedly, dapat managot din siya dahil umamin mismo siya na may ginawa siyang kasalanan sa ating bayan. Nag-sorry pa nga siya doon sa hearing, di ba? So what can you say about that, Kong? Parang... Well, that's why it's very unfortunate na we lost Cabral, who could have testified a lot. But andyan pa naman si Secretary Bonoan. Kaya lang, tahimik. Hindi na uuwi. Hindi na uuwi. Well, di na uuwi. Oo. Wala na, hindi na May bumabalik. tanong ako, Nasla. Kuro-kuro lang to eh. May tanong ako, personal to Goal mo ba si Cabral? Yun, oo. Tingin ko hindi naman. Dahil napakahirap talaga ng posisyon niya. Kaya, ang sinabi kasi, noon pa nag-attempt na siya ng suicide, di ba?
Kaya hindi naman unbelievable na nasuicide siya. kung naman namatay siya, bakit hindi man lang nakapublic yung lamay niya, o nilamay man ka, o kung, ano ba siya, hindi ba siya binurol? Diba? Parang, paano malalaman ng tao kung talagang wala na siya, diba? May mga pictures naman of the Hindi, event. nakablur eh. May hindi naka-blur. Pwede mong Meron? Send mo sa akin. ma-search. Ano sa akin mamaya? Inutuso. Hindi, ano lang, pakita mo- Para sa privacy na lang ng pakita pamilya. mo na lang sa akin mamaya, from your phone. Pakita mo. Para makatulog na ako. Hindi, makatulog ka kayo eh. Ayun. Kasi marami nagtatanong kay Sir Pero Jack, eh. seriously, all the more we should value the life of Secretary Bunoan. Habang buhay siya, sana sabihin na niya lahat. Yes. Kung buhay, parang may mangyayari sa kanya masama. Parang may malalaklag ah. Parang yung sinabi mo ko, parang may masamang mangyayari. Hindi, tama yun, which is tama. Kasi, Pero nag-recant na, partner, si Alcantara, nag-recant siya ng kanyang testimonya. Sinabi niya na hindi daw siya involved. Oo, pero marami silang mga binitawang or inilaglag na mga senador. At ngayon, yung ibang mga senador na yan, nag-ano na, sinasagot na nila yung mga kasong isinampa sa kanila. So ano masasabi mo doon, Kong, na bakit parang Senado ang inaatake nung mga testimonya nung mga taga-DPWH? Bakit hindi Congress? I think the evidence is also one of the basis for what they can go after, no? Kasi yung mahirap talaga in implicating someone is not just na may insertion sila, pero tumanggap sila ng pera. At kung sino yung tumanggap ng pera kay Bernardo o kay Alcantara, yun yung mabibuild nila ng case. Now, I don't know who else Bernardo or other available witnesses can point to that they gave money to. But I think it's more a question of sino yung mga tinanggal sa mga testimonya nila Bernardo or nila Alcantara na maaari sanang isama pa. Ang problem kasi dyan, kung yung credibility nito ni Bernardo, paiba-iba ito ng statement eh. Yes. So yun yung Parang nakikita apat na beses nang apat na nagbago. beses na eh. So yun na nakita namin na parang ano to, Minamanipula. nililigtas mo ba yung sarili mo at nagtuturo ka ng iba? What do you think Or, about that? nililigtas niya yung Yun dapat. yung talagang Yung mga ano mastermind. niya, mastermind. Do you think, sir, meron siyang pinagtatakpan dito? Marami naman na pong mga spekulasyon tungkol sa mga natanggal sa listahan. Kaya nga yung listahan ni Yumaong Yusek Cabral ay mahalaga dahil maraming may kopya nitong listahan. Kaya hindi pwedeng basta-basta magtanggal dito. At yung isang pahayag na tungkol sa laman nitong listahan, I'm sorry to bring this up, is may nabanggit ng at least 5 cabinet secretaries na may allocables. Hoy! Ako, ngayon. para may nahulaan ako kung sinong sekretary yan. Sige nga, sige Sa inyo nga. rin galing yan. Imposible At least daw 5 yan eh. eh. At least 5. At least 5. Ilan ba yung nag-resign? Hindi, yung at least 5 na to, nasa gobyerno pa sila eh. Ah, Hanggang ngayon? Oo. diba So yan? yung mga nag-resign, yung nag-resign or pinag-resign, wala doon sa At least 5 eh. Kaya baka kung isama mo yung mga resign, 6 or 7. Ah, Kaya Hoy! at least 5 ang may allocable. okay, gawa ka. Gets. Which is illegal ba ito? Maitim ba ito? At least 5 eh. At Iba-iba. least 5. Kasama yung mga nag-resign, at least 7, sabi ni ano eh. Pero di ba, Congressman, naipasa mo na rin yan kala Kiko Barsaga, kay Lako. Elijah, yung files na yan. Opo. Yun yung nakita ko sa post. Dinenay niya ano, At ipapasa ko rin kay Jack. Ipapasa mo rin yan kay Yun. Jack. Pero ito, seriously ako, since marami nang nakakalat na yung files na yan, at sabi mo, hindi rin pwedeng i-deny ito ng DPWH. So hindi, kung hindi man tama yung ilalabas ng ombudsman at sa inyo, ibig sabihin, talagang meron silang gustong pailalim na galaw dito. Kasi hindi tatama. Okay. In short, dapat siguro itulak natin ang itulak to, hindi ito mamatay, kontakin nyo lang kami Banat Heroes. Araw-arawin namin to kasi kailangan lumabas to eh. Importante lumabas kasi hindi na nila ito madi-deny since marami nang may hawak. At tama din na, as you said, the public pressure is important para sila yung maglabas. Dahil kung ilabas ko, sasabihin lang nila, peke. Ngayon, kung ilalabas nila at buo, salamat. Kung ilalabas nila at may tinanggal,
Doon maraming ka. mga magsasabi na may natanggal. Yun. At yung pinakagusto na siguro ng iba, malimutan lang ng publiko ang topic na ito. Yun. Pero as long as the public is calling for it, then hindi dapat maiwasan na lumabas ang listahan mula sa kanila na may authentication at kailangan sagutin sino yung at least 5 na may allocable. Let's say, for example, nailabas ito at nandun nga yung mga pangalan ng mga mastermind na tinutukoy ng mga Pilipino. May, ano ba yon? Parang may power ba yun? Pwede ba silang masanction doon? Bago mo sagutin yan, kung pwede bang magsabi ka kahit isang secretary bago matapos yung show? Pero SAP eh. Pero, ano ba? ES. Actually, yung may ganun eh. nabanggit na nga sa public, si Secretary Manny Bonoan, marami Yes. naman mga nakatag sa kanya. Pero maaari naman sabihin na trabaho naman ng DPWH Secretary na mag-identify ng mga projects. Dapat lang tignan saan ang mga projects na ito at sino yung mga contractor. Pero as you said, nabanggit na rin na may ES-SAP, pero ito po ay actually nakatag as OP. 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 Ano man ang OP. At ang maaari kong pong sabihin ay sa sarili kong distrito, ang pinakamalaking proyekto sa listahan nito at ito ay solar streetlights nakita ko yan. at 233,000 pesos per piece. Tapos yung Grabe. 8 billion pesos na ito ay mga 60% sa flood control. At hindi naman ito mga proyekto na national priority or talagang kailangan. Maganda naman yung mga streetlights sa Yung mga cat eye, sa bayan ko. ano. Pero dahil sa presyong yun, imposibleng walang kumita Yun. sa mga proyektong ito. Kaya I'm just asking for some explanation paano napasok sa DPWH budget ang 8 billion pesos na mga proyektong ito na in my case may overprice at Overpriced by how much? baka 5 times. Grabe. Dahil 233,000 per streetlight eh. Tapos, Mura lang yung sasabi Jackpot. Mura lang sasabi yan. ang malupit pa doon, I think, Wapay mo lang yun, eh. substandard yan, Kong, di ba? Kasi nadadaanan ko yung mga unang gawa dyan, eh. Wala nang ilaw yung iba. Yan sa may, yung cat's eye o yung Yung streetlight? cat's eye. Yung cat's eye iba pa yun. Mura lang yung cash ay. Yung mga lights yung talaga. streetlights na Streetlights. nakatayo, bago. Yun yung bago. Yun kaya maliwanag na doon. Alam nyo kasi ako taga Norte ko. Proyekto yan sa Norte, yung mga solar street lights. O doon yan nagsimula. Kaya nga kung inano ko lang, kinukonekta ko lang kay Kong yung sa kanila na solar street lights din. Tapos nakatag as SAP, ES/OP. Kayo nang bahalang mag-connect. By the way, Norte ka. Gusto ko Ilocos pong Norte. depensahan si ES at si SAP dito Oo. Parehong nagpahayag na hindi kanila ang mga proyektong ito at naniniwala ako sa kanila. Si ES, dating Chief Justice, hindi naman yan makikialam sa mga alokasyon ng mga streetlight. Alam niya yan eh. Oo. At sabi niya, dapat investigahan natin to. Kung guilty ka, sasabihin mo ba, investigahan ito? tama. Tapos si ISAP, sinabi din niya, hindi siya. Kaya kung lahat naman nagsasabi na hindi sila, Sino? anong kinakatakutan natin na investigahan natin? oo. Paano nakapasok sa budget yung 8 billion na ito? Pero kung tandaan mo, walang kriminal na umamin. Pero maganda na sinabi nila, investigahan natin. Tinay sila at sinabi imbestigahan. Nabanggit niya yung ES, SAP. Oo. Yung OP. Tingnan natin yung sagot. Hindi pa nagdi-deny Wala pa. Wala Oo. pa. At yun Basta no malice. The point is, the projects are there. May mga anomalya. At hindi nakakapasok ang mga ganyang kalaking proyekto na walang nagpasok. Kaya dapat natin malaman, baka naman may isang staff lang na nagpasok at kinumbinsi si DPWH na ipasok. Alamin natin, sino ang nagpasok ng mga proyektong ito. Lahat ng ito ay malalaman natin kung iimbestigahan talaga ito. Pero kung mananatiling tikom ang bibig ng ilan sa mga nasa gobyerno, wala, hindi malalaman ng mga kababayan natin kung anong totoong issue na to, kung anong sagot dito sa issue na to. Tama? So ito, before, ang pinag-uusapan lang natin, flood control projects. Pero ngayon, lumalabas, hindi lang dyan may Marami issue. pa, no? Oo, meron pang issue sa rock netting, sa Farm cat's to eye, market road. farm to market Sa road. DOH pa- meron din. Oo, pero ito, DPWH lang ito. Sa Department of Agriculture, sir, meron po ba kayong nakikitang corruption? Sa lahat naman ng mga procurement,
meron. Hindi lang naman sa infra, pati sa farm input siguro. Pero ang lumalabas, pinakamalaking capital outlays ay sa DPWH. Kaya nga, yun ang pinakamalaking budget dahil parang na-centralize na yung corruption sa isang ahensya. Pero tama ka po, hindi lang DPWH. In fact, ang estimate on government corruption is over 1 trillion pesos per year. Baka 40% of that is on government expenditures, and then maybe 20 to 30% of that is on revenues naman, which means BIR and customs. And of course, smuggling is always a big source of corruption. So hindi po ako expert dyan, pero baka sa agricultural sector, mas malaki ang corruption, not in the DA spending, but on the agricultural smuggling. Pero meron din malaking corruption sa regulatory capture. Kahit na hindi ka nag-spend ng government funds, sometimes you can recommend an appointee to lead a agency, or you can cause the resignation of an appointee, or you can influence politicians in a political party to advocate for a certain legislation to favor a private interest. So, marami po pa ang mga possible corruption, at ang sinasabi nga po, ang pinakamalaking problema ng Pilipinas ay ang oligarkiya. Mas malaki pa kaysa sa korupsyon sa gobyerno. Pero sa ngayon, yung focus ay yung DPWH. Yung soft pork na sinasabi ni Senator Amy Marcos sa 2026 GAA, anong statement at comment nyo dyan? Personally, I think mas worse yung DPWH kaysa sa yung ayuda. Kasi yung ayuda at least dapat mapunta sa tao. Pero meron din mga reports na yung ayuda ay kinakaltasan din. So good to also do a study gaanong kalaki ang kinukurakot sa mga AIX, mga tupad, mga MAIP. Meron din pong mga reports na may mga kickbacks para sa alokasyon ng MAIP sa mga hospital. Kasi yung AIX at tupad, baka 5,000 per beneficiary on average yan. Pero yung MAIP, baka umaabot ng hundreds of thousands for a medical assistance patient. Kaya mas madali siguro mangurakot sa MAIP. Kaya good to also study that. Sinasabi nga, ang DOH ay isa sa mga pinaka-corrupt din ng mga ahensya. Grabe. Itong soft pork na tinatawag ni Senator Amy, yung listahan mo, is same na mga tao ba tong mga involved dito? Yung maraming allocation patungkol dito? Well, maganda sana kung ilabas ang listahan ng alokasyon ng mga soft pork. Pero DPWH lang po ang nakuha ko. Kung gawin sa iyo kaya yung yung ginawa kay Kong Kiko Barsaga na Inethics, ilalabas mo kaya yung listahan? Opo, sinabi ko naman na maganda yung pagkakataon para araw-araw pwede akong magsalita. Marami ka pa oras, no? Mahirap din na makapagsalita sa Kongreso dahil ang oras sa floor ay kinokontrolado. Tsaka kung hindi ka At, pinagbigyan yata mag-privilege speech nung Opo. Kaya sinabi ko na lang sa media pagkatapos ng session yung hindi ko nasabi sa floor tungkol sa mga bonuses. Pero ang pag-file ng kaso sa akin will be a good opportunity para araw-araw meron akong opportunity to share more about what I know about Congress. Okay, kaya wala pa siguro bonus. nagpa-file. Yung mga Dito, bonuses ba na yan, lahat nakatanggap? Alam mo, may mga hindi nabigyan at sila pa yung in-interview. Kaya baka yung mga nabigyan ayaw magpa-interview. So hindi Pero mabuti naman may mga na-interview na umamin meron. Pero Yes. pang additional funding for Christmas requirements. hindi lahat nakatanggap. Ang next question ko, tutugma rin ba ito doon sa mga sinasabi ni Kong Chanco na nabigyan din doon sa pumirma nung impeachment, tinutulak itong impeachment kay BP Sara? Well, siya na ang nagsabi na hindi siya binigyan dahil hindi siya pumirma sa impeachment. At yung bigger point ko nga on the 2 million is that it is 58 million on average. Yes. Kaya kung 20 million lang ang nakuha ng isa, baka 78 million ang nakuha ng iba. Di ba? Yung 2 million ba kung nakuha mo?
Yung Christmas bonus. Hindi ko nga kinukuha mula sa simula pa lang. Sa kaya napunta MOA yun. nga, Kaya, hindi kaya sila- yung pinicture ko is from October pa. Kasi nung October, sa araw ng botohan ng budget, pagkatapos, yung bigayan ng mga Bigayan? cheque ng 1.5. Okay. Okay. Balikan natin yung cheque. Meron lang kaming gustong klaruhin, sir. Kapag ka ba nasa listahan ng files ni Cabral, guilty na. Hindi. Mabuti nga kung ilabas natin para pwedeng ipaliwanag natin yung mga projects natin. At kung wala ka namang commission, hindi mo dapat itago ito. O, kasi nabanggit mo na sa mga listahan na yan, nandoon din yung mami mo. Tama? Sa listahan na yan, nandoon din actually si Senator Robin Padilla. So, hindi naman ibig sabihin na kapag nasa listahan na ito, may ginawa ng kabulastugan. Opo. Tama? Pero maraming mga senators na nagalit dahil lumabas yung listahan para sa Kaya kaalaman ng mga senador. klaruhin nyo na. Hindi ako yung nagbigay kay Bilyonaryo. Si Bilyonaryo yung naglabas galing sa kanilang source. Pero nasa Bilyonaryo naman po yung di umano'y alokasyon ng mga senador na tugma naman nasa akin. At yung mahirap lang sa pag-identify ng connection ng senator to insertion is walang distrito yung senator. Mas madali pag congressman kasi kung nasa distrito ko sa Batangas ang isang project, dapat may alam ako tungkol sa project na ito. Kaya madaling i-deny pag wala kang sariling distrito. Pero dapat tignan yung connection sa gumawa ng proyekto o sa lugar kung saan naglanding ang proyekto. Pero yung pinaka-tight na case na pwedeng gawin ay pag may connection talaga yung contractor sa proponent. Kaya nabanggit ko din si Kong Garjola kasi yung mga projects na nakalist sa file ni Yumaong Yusek Cabral ay napunta sa mga kumpanya ng pamilya niya. Kaya kung gusto mag-sample ang gobyerno ng mga unang makasuhan, hindi dapat yung mga nakakuha lang ng ilan-ilan na mga proyekto na ang alegasyon, kumikbak sila sa contractor, dapat ipaliwanag ng gobyerno bakit hindi natin isama sa unang batch ng kaso yung mga mismong contractor para sa napakalaking halagang mga proyekto. Pwede bang pakipaliwanag din natin kung sa mga nanonood, yung kasi may nilabas din yung bilyonaryo actually na isang report na sino ang may pinakamataas na requested na projects. Masama ba ito na kung ikaw ay napakarami mong request na project? Yung krimen ay pag as a result of the insertion, may commission para sa proponent. At kaya yung mga kinakasuhan ng ombudsman ngayon ay yung mga itinuturo ni dating Yusek Bernardo dahil ang alegasyon nga ay nagbigay siya sa kanila. Hindi natin alam kung Or hindi. totoo ito, pero O, yan ang alegasyon. mapapatunayan. Yan ang Yeah. kailangan na laman ng kaso. Kaya ako po pinapoint out yung mga congressman na contractor na proponent sa sariling mga proyekto kasi yun, hindi nila maitanggi na napunta sa kanila yung pondo ng proyekto kasi sila nga ang may-ari ng contractor. So, conflict of interest. Kaya kung hindi kasama ang mga katulad ni Congressman Garjola sa unang batch ng mga kaso, then talagang it will give me doubt on the process because I think the easiest case to build is on the proponent who is the contractor for their own project. Tama ka doon kasi 'di ba sabi mo kanina, una si Saldico, pangalawa si Guardiola, tama Guardiola, at pangatlo si Diskaya sa may alam diyan sa isyung yan. So naunang kasuhan si Diskaya at si Guardiola ngayon parang hindi nila papaimbestigahan. Pero in fairness naman, na-freeze na rin ang accounts niya. Oo. At I hope na may isasama siya sa next batch. Kaya din, hinahayaan ko sila muna na gumawa ng kanilang trabaho, awaiting that they act on that. But pinakamadali dapat na gumawa ng kaso sa mga congressman na contractor sa mga proyekto na sila ang nagpasok sa budget. Kung sa pagiging emotional mo pagdating sa nagpe-pressure sa sabi mo nga hindi ikaw pinupunteriya which is yung mami mo nga. Ano to? May ano na ba? May parang death threat na ba na instance?
Kaya medyo nagiging emotional ka sa mga nangyayari pag ini-interview ka. Hindi naman death threat, pero actually, yung ikinalulungkot ko is the fact na yung government resources ay ginagamit para patahimikin ako. Dahil sa daming mga problema ng bansa, all the more yung corruption investigation, I don't know why not enough people are questioning why is the government focused on Yes. making me quiet and focusing on my possession of the files instead of addressing why the files are not being released. Okay. Nagsimula actually lahat ng to doon sa expose ni Pangulong Duterte tungkol sa yung liquidation by certification. Are you against it ng liquidation by certification ng mga congressman? Kasi yung ibang mga government agencies naman kailangan mag-liquidate, di ba? Kaya hindi ko alam bakit natin ma-justify na exception ang Congress and Senate porket tayo ang nag-approve ng budget para sa sarili natin at takot ang COA siguro na hindi mag-agree sa kagustuhan natin. We should set an example naman if we're really for transparency. Ngayon, kung gusto nating pilitin talaga itong liquidation by certification, wag na tayong magmalinis na tayo ay for transparency. Aminin lang natin na meron tayong tawagan na nating totoo, confidential intelligence fund. Kaya ang sasabihin ko, parang walang substantial difference ang pondong liquidation by certification na MOOE ng Kongreso na karamihan ng 18 billion peso fund ay ganito sa confidential intelligence fund. Therefore, masasabi natin na may bilyon-bilyong pisong confidential intelligence fund ang Kongreso. So ano yung pwedeng mong isuggest para mabago ito? Or are you up to it na alisin na ito? Napakahirap naman na baguhin ito, lalong-lalo na kung Batas na siya. alam nyo lang po na mas sensitibong topic pa ito kaysa sa DPWH. Ang sinasabi nga ng iba, sige na, hayaan na natin si Leandro magsalita tungkol sa Cabral Files. Huwag na lang tamaan ang mga bonus natin. Pero ang gusto ko lang kasing aminin ng iba ay this is really a confidential intelligence fund. So let's just call it what it is. Huwag na tayong magsinungaling na ito ay para sa travel, communication, representation. Kasi yan yung kailangan mong permahan na meron kang 1 million per month, hindi yan isang cheque. Mga 4 na cheque siya na para sa iba't ibang mga gastos na you only certify it went to travel. Hindi naman umaabot ng 200,000 pesos per month yung communication or transportation expenses mo Yes. Diba? So aminin lang natin, it's 1 million peso confidential intelligence fund per congressman per month. So sa 3 taon na ikaw yung magiging congressman ng distrito mo, hindi ka tatanggap ng MOOE. Hindi. So may pondo ka pa ba naman para dyan? I mean, yes, alam naman natin na malalim ang iyong resources, pero do you think hindi naman makaka-apekto to sa function mo, yung hindi mo pagtanggap ng MOOE? Oo naman po. Ayun. Okay, no? Malinaw na malinaw. Ano? Sa akin naman, itong confidential fund na pag-usapan natin kanina. No? Sa sinasabi mo, let's call it what it is, confidential fund, pero itong binabato kay VP Sara Duterte. Ito nga ang nagiging dahilan kung bakit siya in-impeach dati, di ba? So, ano sa tingin mo yung nangyayari dito? Ito ay politically motivated o talagang ayaw lang, may mga ayaw lang na politiko na makabalik ang isang Duterte sa gobyerno? Sa amin sa Malacanang or presidente? Well, I think people should answer first their own confidential funds before they accuse other people of confidential funds. Pati sa 2026 budget, malaki pa rin ang confidential funds ng buong gobyerno. Kaya I think the public can see the hypocrisy of the Yes. people that are making an issue of confidential funds. So, dugtungan ko rin yung tanong niya tungkol dito sa impeachment na Kasi yun nga, binanggit din ni Congressman Chanco, yung mga pumirma, nakatanggap. First question, do you agree with it? Pangalawa, magkakaroon na naman, di umano, ng another impeachment. So, another pirmahan na naman yan. So, another source of corruption na naman yan. Kaya we will have our ears on the ground kung sakali may mga kumakalat na mga insentibo na sa Kongreso. Pero mabuti nga na pati ang iba't ibang mga sides sa Kongreso ay nagsalita na tungkol dito. Si Congressman Egay Irice ay nagsalita na hindi niya susuportahan ng impeachment dahil sinabi niya, trilyong pisong korupsyon ang pinag-uusapan natin sa DPWH, bakit hindi na lang yan ang tutukan natin? So, pagka, halimbawa,
nagkaroon ulit ng impeachment, nagpirmahan, at may narinig ka, ilalabas mo. Sana may magsasabi pa sa akin sa Kongreso. Pero, Ayun. syempre, kailangan namin ng tulong ng ibang mga staff sa Kongreso para malaman natin yung mga insentibo na iaalok. Kung ano Basta man ang ngayon. marinig ko, sasabihin ko po. Basta ngayon, alam natin, may bantay tayo sa Kongreso. Pagka meron siya nalaman, sinasabi naman ikaw, nakikita naman natin yan. At, Pero salamat. tahimik tayo muna para Oo. sabihin nila. Tapos doon natin ilabas. Yun. Ito, question. Authenticate for what? Who's having it authenticated? Or for what purpose are they prosecutors or investigators? Who wants it? For what purpose nga? Saang proseso gagamitin? Kasi kung in aid of publicity ay huwag na nating pag-usapan, ang mahalaga ay may katuturan yung pinag-uusapan. Nako. Sinabi yan ni Secretary Boying. Ayun din yung tinanong ko kanina. Anong masasabi mo dyan? Actually, mataas po ang aking respeto para kay Secretary dahil siya nga ay kaibigan ng aking ina. At kaya gusto ko nga hayaan sila na gumawa ng kanilang authentication ng mga files na sinabi naman ni Assistant Ombudsman, ginagawa nila. Kaya bigyan natin ng ilang mga araw sila para magpaliwanag muli anong status ng authentication ng files. Just in case lang, hindi tugma Nako. yung sayo at sa kanya. Anong gagawin ni Kong? Dapat may tiebreaker. Si DPWH, magpakita din ng kopya nila ng files. Yun. Paano Doon natin kung... makikita ngayon. At kung sino- sigurado ako, hindi naman magsisinungaling ang DPWH. Yes. Pero sa panahon kasi ngayon na kung lalo na yung mga sinasabing bendalo, nangyayari kasi Kaya nakakatakot. Baka mamaya, i-discredit ka at mas paboran yung mali. Paano kapag nagkampe, DPWH sa ombudsman, tapos Oo. idiin ka na sa iyo yung peke, O, ikaw. sa kanila yung legit. Let the public judge. Tingnan natin sino yung discrepancy, sino yung natanggal sa kopya nila at sa kopya ko. Ayun. Tsaka parang hindi interesado dito si Secretary. Ano, Parang si ayaw niya. Duterte. Pansin ko lang. O kasi Ayaw yung tanong kanina is yung yung sagot ni Remulla sa panawagan mo na i-authenticate yung hawak niyang document sa hawak na files ng ombudsman. Yung kaninang pinakita natin. So, and sinabi nga ni Ombudsman Boying na bakit hindi ka magpunta ron para mag-usap kayo or magkumparahan? Actually, malaking honor nga na inimbitahan ako na personal na mag-usap sa kanila. Pero nag-usap naman na din ako sa kanilang team sa aking opisina noong Nobyembre at doon ko nga ipinakita ang file. At hindi nga sila at that time nagtanong pa. Pero as much as they wanted to know at the time, they were given the file in my office. But I can share that in response to the invitation to discuss this matter with the Ombudsman, may mga nag-comment kasi bakit hindi nilang live ang usapang ito. Kaya may mga ipopost na lang ako sa Facebook at doon na lang makita ng mga nag-iimbestiga o authenticate yung laman ng file. Kung maaari po, at ayaw ko naman kasing gumalaw na sabihin nila wala sa tamang proseso. Pero dahil, pinangungunahan mo sila. dahil sila na ang nagsabi na iniimbitahan nila ako, ipopost ko na lang sa Facebook at pwede nila makita sa Facebook. Ayun na. Hindi mo ba pwede napakaganda sabihin yan, abangan ko niyo yan. na Secretary, invited ako Bakit di natin kaya i-live? Ikaw na mag-suggest. Matagal pa kung magsa-schedule pa tayo doon sa opisina I-post na lang na natin sa Facebook. Mabilis. yeah. Simple lang, mabilisan yun. Pagka invite sa inyo, sama mo kami. Live agad namin yun. Opo. Kami ng bala doon sa live streaming. Ano? Oo. Ano question? Nakita ko dito may picture kayo, si Kamanggagawa Party List, si Kong Kiko Barsaga, at ikaw, Kong. Pwede ba makahingi ng konting gist doon na pag-usapan nyo doon? Tismosa tayo yun. Nirekomenda lang ni Kong San Fernando na mag-meet kaming tatlo. New Year kasi. And discussing how we can have a more active participation in Congress. Dahil I'm glad that may mga kasamahan ako sa Kongreso na outspoken din sa kanilang Yes. mga advocacies at kakunti lang talaga ang aktibong
nagsasalita sa Kongreso. Kaya if there's strength in numbers, then it's good if magko-coordinate kami. Mm-mm. New Year yan, ano? New Year. At mabuti din na doon si Kong Barzaga at babalik na rin naman siya sa First first week. week of February. Dahil sana hindi na lang ako ang maging target at magtulungan na lang po kami. Pero yun, ang Paputok problema. kayo niyan. Ang problema dito kung Leandro Leviste, si Congressman Kiko Barzaga, parang yung partido niya nire-require or nagre-request sa Congress na bago siya pabalikin, Ayun. kailangan meron munang Health, parang fitness check. Are you in favor of that? I think Congressman Barzaga can defend himself. And kanina may pinost nga siya pang atake naman sa kanyang partido. Kaya bahala na lang sila mag-back and forth. Oo, hindi kasi maraming mga nagsasabi ng mga netizen na bakit nire-require natin kay Congressman Kiko Barzaga yon. Samantalang, alam naman natin na nananawagan din yung publiko ng hair follicle test sa mga nasa gobyerno pero hindi nila ina-address yun. Di ba? So, hindi ba parang unfair naman kay Congressman Barzaga yan na siya i-require natin ng ganyan samantalang yung iba, drug test, ayaw naman. Alam mo, yung pinaka-unjust dito is 80% of Congress hindi nga uma-attend ng session eh. At basically, kung hindi ka uma-attend, walang aatake sa'yo, wala kang problema, parang ini-incentivize ng iba na wag na lang pumasok ang mga congressman. Mas matahimik pa ang buhay mo kung hindi ka na lang pumasok. Sarap pala ng buhay. Ay, ano? bakit si Kong Pulong? Parang siya lang ang nakikita nila na hindi pumapasok, hindi ka pumapasok. Mas madalas kang pumasok yung kaysa sa iba eh. Ako po, ayun na. Bagong ano yan, ha? Bagong mas scope madalas yan. na absent kay Kong Pulong? Marami. Marami. Pero yung mga iba, nakikita ko lang Ah. sa... Pag may bigayan na. Bakit na? sabihin natin, araw ng botohan ng budget. Basta, sinasabay sa botohan ng budget ang certain activities. At sa araw ng botohan ng budget lang, ang iba uma-attend. Ito, Kapsino ano pa na naman itong mga kung to? etong nilabas din ni Kiko, speaking of Kiko, etong tungkol kay Enrique Rason. Gusto kong hayaan si Kiko na muna na maglabas dyan. sige. Kasi, actually, Wag muna. grabe yung post ni Kiko kanina. Kaya nga. Oo. Grabe. Nagulat din ako eh. Bahala lang si Kiko dyan muna. Biglang Kiko na na, may muna, no? naisali na naman na isang pangalan, na isang karakter na naman sana. Pero dyan mo makita na si Kiko talagang Direct. walang takot. Ayun. At Actually, ikaw din, wala ka rin naman takot, nakikita namin. Kaya lang ikaw, may may ano ka eh, May strategy, no? may resibo ka. Isang bagay na talagang gustong-gusto ko kay Congressman Leviste. Mga banateros, makikita nyo naman. Kami may listahan. May listahan. Siya wala. Siya wala. Antindi. Dalawang oras, magdadalawang oras na nating kinakausap si Congressman Leviste, ginigisa. Pero you're really consistent kung ano yung mga sagot mo. Wala ka naman listahan, pero nakikita namin na talagang parehas yung mga sagot mo. So, dito ko nararamdaman yung genuinity ng mga information na nanggagaling kay Congressman Leviste. Actually, kuya, may nakikita ko sa kanya, 20 years from now, presidente na to. 20 years from now. Eh, yun din ang sinabi ni Na ano ko PRRD eh. eh. Ano ka? Ginaya mo lang Tatay Digo. Speaking of PRD, Sinabi niya yun eh. may nagsasabi na nag-OJT ka daw kay PRD. Ano mo nga, kwento mo nga yan. Yung pag-OJT na yan. Ano bang totoong istorya behind it? Unang-una po, I wish na tatagal pa ang buhay ko ng 20 years. Pero sa dami kong mga naging kaaway na sa last few months lang, I'm not sure what the future holds for me. Congressman, ang mga I think marami naman mga Pilipino na Kuya, susuporta talaga sa'yo. Pero inisip ko lang kung 6 na buwan, ganitong karami na nga akong mga bagong kaaway. Paano kaya sa mga susunod pang mga taon, di ba? Pero Masaya kung it would be very exciting next few years. But I spent time in Davao in 2013 and it was eye-opening because I also had the chance to ask then Mayor PRRD sa napatunayan niya sa Davao sa suporta ng public sa kanya, bakit hindi siya tumakbo sa national? At actually, ang sagot niya at that time was baka aawayan daw siya ni De Lima who was then Secretary of Justice.
At in more broad terms, sabi niya na the country is not yet ready for a leader like him on the national stage. And when it was first floated that he will run in 2015 for the presidency of 2016, I could already see that he is gonna win because nakita ko yung reception ng mga tao sa kanya sa time that I spent in Davao in 2013. And nung pa lang, sinabi ko sa aking ina na dapat maging supportive siya sa eventual administration ni PRRD. And I'm thankful that I had the chance to see that up close. And actually yung isang hangaan ko talaga sa kanyang leadership was the fact that he really stood up to the then untouchable figures in our country. Nabanggit ko naman kanina, ang sa tingin ko pinakamalaking problema ng Pilipinas ay hindi corruption sa gobyerno, kung hindi ang oligarkiya. At kung pwede kong ipaliwanag sa ating mga kaibigan na hindi naman DDS, ano yung magandang legasiya ni PRRD sa bansa? It was that yung ibang mga untouchable na negosyante sa Pilipinas ay sa panahon niya sumuporta sa mga programa ng gobyerno, nagbayad ng buwis at hindi gumawa ng mga matagal nilang maling ginagawa dahil takot sila sa strong leader in our country at the time. And it was a time when I can say the country was not ruled by the oligarchy. Kaya ko rin naman natanong kasi nag-OJT ka sa kanya and yung first time na nakatungtong ka sa Congress, binangga mo kagad yung mga malalaki at malalakas eh. So is it safe to say na meron siyang inspirasyon mo siya sa klase ng trabaho na ginagawa mo ngayon sa Congress? Well, I think that to be politically realistic, you have to get a sense of what is achievable in the current landscape. And the fact that is really driving things now is that the majority of Filipinos, according to surveys, maybe up to 80% of Filipinos are unsatisfied with the current state of the country. So, kung long shot ang mga pinapanawagan natin ngayon, then mas mahirap na bumangga sa way things are. Pero the fact that we can see that 80% of the country is unsatisfied with the way things are, and yet only a small percent of the people in government are willing to say these things in public, then it is more a reason for the things that are not being said to be said for those that have the chance to say so. Well, ito, isang tanong is, sinabi ni Duterte na ang legacy niya ay yung nasa posisyon siya talagang nilagay niya sa dapat kalagyan yung mga oligarch. So ano naman ang masasabi mo na ang mga nasa likod ng mga political parties na affiliated, ang mga congressman ay mga oligarchs din? Well, ang sinabi ko po kanina ay minemeasure natin ano yung politically realistic. At the fact is that the DPWH is now the top issue. That's why naging realistic na bakbakan ng korupsyon sa DPWH. At pag sa tamang panahon, nakikita natin na may resistance na rin para sa corporate control ng ating gobyerno, then pwedeng buksan na rin ang issue na yan. Pero sa ngayon, ang masasabi ko, ang mga makapangyarihang tao sa ating bansa ay hindi nga nasa gobyerno. Sila po ay nasa labas at nagkokontrol nga ng iba-ibang mga opisyal sa ating gobyerno at mahirap na baguhin ito sa ngayon. Do you support, Kong, itong ginagawa ng mga kababayan natin na pumupunta sa mga rallies, sumisigaw? Kasi may kita rin natin na yung gobyerno ngayon very critical doon sa mga bumabati ko sa kanila.
So one of these days, may mga magaganap na mga malalaking rallies. I-expect ba ng mga tao that you will join them? Maraming mga nag-invite, pero I think that number one, I have a privilege to be one of 318 members of Congress to be able to not only articulate what they want to say in Congress, but also to gain access to information from inside of Congress and then share it on social media. Kaya ang focus ko kung ano ang magawa ko sa loob ng Kongreso dahil actually I feel like I have the responsibility nga to do the work of many members of Congress dahil kokonti lang kami na gumagawa nito sa Kongreso ngayon. Pero to the extent of sharing my views, I think social media is actually effective platform because through shows like yours, mas marami ang makapanood kaysa sa mga live events. Pero yung pinaka-importanting role that I can see myself playing is to gather evidence of what's happening on the inside and share it with people on social media. And the reason why we're doing this is that because of this corruption, no? And 2 days ago or a few days back, si then Governor Chavit Singson ay talagang matindi ang atake niya sa gobyerno. So, do you support him or do you agree dito sa mga sinasabi niya about sa government na itong gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. ay talagang pinamumunuan or parang isa lang sindikato. Yun ang sinasabi niya lagi eh. Isang sindikato na patuloy tayong niloloko, patuloy tayong pinagnanakawan at may 3 taon pa na tayo pagnanakawan. This is the words that coming out to dating Governor Chavit Singson. So what can you say about it? Again, I think the most important role I can play is to help gather evidence from inside and then share it to the people and let them draw their own conclusions. At palagi naman ang panawagan ko ay transparency. Dapat wala tayong itinatago. At kung ano man ang reaksyon, then sometimes the cover-up can speak more than the crime itself. And if I as a first-term member of Congress am the one making strong statements outside Congress, baka sasabihin naman ng iba na hindi ko place na sabihin yan. Kaya Yes. ako mas madalas question na lang at leave the conclusions to someone else. Parang yung ginagawa nila yan, like Kong Kiko, Chavit Singson, and you're going to do what Ako na you lang think ang the best that magre-research you can do para for the may, country. Parang ganun. Para may backup ba? Magkakasupport sa kanila. ang Pero tanong ko, si Gov Chavit naman po ay maybe 60 years na in politics. Yes. Kaya he earned the right to say what he does. And dapat naman respetuhin ng buong bansa kahit na yung mga hindi nag-agree sa kanya ng mga pahayag galing sa kanya dahil siya naman ay ang senior sa atin. kanina I have a question. Kung ito bang ginagawa mo ngayon is, are you going to do this until the end? Hanggat sa mapanagot yung mga mastermind or hanggat sa mawala ang corruption sa Pilipinas, are you going to stand what you're doing right now up until the end? I will keep doing it because, as I said a while ago, the fundamentals are... The reason why most people are quiet, I think, is because dependent sila sa kanilang budget. Yes. At the fact na hindi ako dependent sa aking budget is what allows me to say this all. Yan. So, yan. Para assurance yan sa ating mga babayan na si Congressman Lian Leviste ay hindi magbabago. I mean, no reason for you to change what you're doing right now. Tsaka mahirap siyang takutin eh. Kasi Alam mo bakit? natatakot eh. Hindi. Malinis eh. Oo. Kasi madaling, kunwari, meron din siyang tinatago or meron siyang konting tinatago pero mas malalaki lang ang corruption ng iba. Ang daling kontrolin eh. Yes. Sasabihan ka lang, ganito, madadamay ka dyan. Pero kung siya, hindi nga daw siya tumatanggap, walang bonus, et cetera, hindi siya Pero kailangan namin ng mga kasama ha. Kasi mahirap naman kung mag-isa lang. Actually, yun, kami, alam naman namin kung ano yung tama at kung ano yung mali. At syempre, doon tayo sa tama. And nakikita natin na ang ginagawa mo ay tama naman. Ito, basahin natin from one of our viewers. Ang pogi mo, Kong, yan na. anakan mo ko. Ay, hindi pala. Iba pala. Iyan, sabi ni Teodoro, iyan ang maganda kapag mayaman na.
na pumasok sa Congress kasi hindi na nagpapayaman at kontento sa buhay. Ayan. Ano pong masasabi nyo dyan? Mas okay ba talaga na parang konting-konti lang sa Pilipinas yung katulad ni Kong na parang pilantropo Hindi ba? Parang lahat pumasok sa politika. Yeah. Yung mayayaman na, lalo pang yumaman Opo. At in fairness kasi sa aking mga kasamahan, marami naman siguro sa Kongreso ngayon gusto na gawin din ito. Pero realistically, they need kasi the budget of Congress kaya hindi sila kasing malaya na magsalita. Yes. Pero sa akin naman, I'll also say na hindi naman selfless lang ang ginagawa ko. Yeah. May selfish din dito. Kasi nag-enjoy din naman ako sa ginagawa ko. Ito, isa pa. Galing kay Patuinan. Kong, tanong po, paano ninyo malulutas ang problemang liquidation by certification sa Kongreso upang mapalakas ang transparency and accountability? Yun nga po ang pinakamahirap na malutas ng problema. Kasi yung maglulutas ang sariling nakikinabang sa sistemang ito, ang magagawa na lang natin siguro ay unang-una, maisa publiko kung saan man napapunta ang pondong ito. Kasi hindi nga inaamin. Wala ngang debate para sa pagtaas ng budget. At ang ako din na maging interested is to find out where the 18B really goes. Ang account natin is half. So parang may nawawalang kalahati pa. At ang at least we can also do then is to let the public know the truth about this so that we can call it what it is, which nabanggit ko nga kanina, ay parang na rin ito confidential fund. Ito, sabi naman ni Jonah, kung magjojowa ka rin lang, ba't hindi pa ngayon? Hindi. Puro jowa. Ito pala sabi. Puro jowaan yung nababasa mo. Oo nga Jonah pala, Jonah. Sana hindi ka kagaya ng iba na nagiging maingay para lang sa plano na sumabak sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Yan yung tanong natin kanina. Pero yun ang ano nila. Yeah, well, yung sagot ko nga kanina is number one, marami din naman pong mga costs ako for doing what I'm doing. And I mean, at the end of the day, I think I'm just doing what I think is right at a given point in time. And that I think, just do your job, do your best. Whatever people will say about your intentions, I hope at least that they can say that what you did was right. Isa pang jowa. Isa pa. Ito. Sige. Galing naman to kay Eunice Kong. Hanga po ako sa mga batang mambabatas na di takot bumoses para sa nakakarami at nakakabuti sa mamamayang Pilipino. Mabuhay po kayo. At meron kasunod ano po ba ang gusto nyo na babae? I mean, sige. Tipo. Ayun. Qualities. So ito, sunod. Para pag-isahin na lang natin yung kanina at nakasagot dito sa pangalawang babasahin ko. Kailangan maging transparent ang gobyerno ngayon. Ayan. Ito, kay Mike. Di ba every break daw may bonus, Kong Liviste? May natatanggap din po ba kayo every break ng Congress? Sinagot nyo na, pero sagutin nyo ulit. 2025 po ako nagsimula sa Kongreso at nung unang beses ng bigayan, doon ko na-picture yung mga cheque at hindi ko kinuha yung mga cheque ko. At actually, maraming ang natakot nung pinicturean ko kung ilalabas ko yung mga picture ko. Kaya doon, sinabi nila na wala naman bonus. Kaya nilabas ko yung picture. Hindi ko lang nilabas kaagad Nilabas ko lang nung sinabi nila na sinungaling ako. Hindi nilabas ko. Kaya maganda dyan, Kong, itanggi nila. Nakasali sila dun sa ghost projects, yung mga congressman na involved para mapilitan ka ng ilabas agad-agad. Your words laban sa kanilang salita. Ikaw may ebidensya, sila wala. Yun ang problema. Ano to, mayroon pa? From, Capis? From Capis. Capis? Parang taga-Capis. So, Capis o Capis. Oo. Ano pong weakness nyo? Si Coach Oli kasi, chinita. Ay, mali. Oo. Pero yes. Hindi lahat sa gobyerno, sana ang iba magsalita na rin. Gaya nyo, Kong Liviste. Ano masasabi nyo, Kong, sa mga hindi nagsasalita? Again, mahirap para sa iba kasi they're working talaga for the best for their district. At hindi naman nila kayang isolve ang mga problema ng buong bansa. From the perspective kasi of ordinary congressman who is trying to help their district, the best thing for just their district is to be quiet. Yes. So that their district can get the budget. But if Yes. everyone thinks that way, then we cannot solve the problem of the whole system. So I hope that little by little the members of Congress can group together Yes. to bargain for better benefits for our districts without
being silenced by being made hostage for our budgets. Yes. But it is understandable for an individual member to be quiet if they need it for the budget of their district. If the system will continue that way, walang mangyayari talaga. Kung walang mangyayari, walang magbabago. Kasi paulit-ulit lang, matatakot ka. Kaya nga, nagpapasalamat kami na may mga katulad ninyo na kahit mawala ng lahat, mawala ng lahat, nagsasalita pa rin kayo. At kaya din natin kailangan ma-influence ang ibang mga members of Congress kasi hindi naman maaaring palitan ang buong Kongreso. No. Sa susunod na mga eleksyon, karamihan sila pa rin Yes. ang mahalal dyan. Bakit hindi na lang kaya tanggalin? Siyempre, hindi mo naman tatanggalin ng sarili mo. Di ba? Pero ang importante, pag ang publiko maging mas informed, Yes. then the elected officials will adjust towards what the public will ask of them. But Yan. regarding your point, maganda nga na bawasan na lang ang mga pwesto sa Kongreso kasi dumadagdag pa nga ng pwesto eh. Pero ko nga kasi yan, joke lang yon. Oh. Pero alam mo, yan talaga ang puso ng taong bayan. Marami na nagsasabi na tanggalin na kaya yung Congress na yan, lalong-lalo na yung party list. Party list, yeah. Oo nga. At the least, dapat yung budget bawasan, di ba? Pero ang isa din sa isusulong ko sa Kongreso ay bawasan sana ang seats in Congress. Ayun. Dahil Oo. kaya din nagkakaroon ng mga dynasty. Alam mo, nagtanong sa akin ng iba, anong position mo sa dynasty? Eh, ang problema ng Pilipinas, hindi yung masyadong maraming mga politiko na nasa dynasty. Ang problema, masyadong maraming mga politiko period. Yan. Kasi kaya kailangan mag-asawa parehong nasa Kongreso dahil marami ang mga pwesto. Eh kung hatiin na lang natin ang mga pwesto sa Kongreso, di dapat kahit isa lang ang miyembro ng Kongreso ng isang pamilya ay dapat sapat na. Tama. Ang problema nga kasi dito, hindi naman yung hindi naman yung dynasty. Kasi may mga politiko naman na may ganda naman nagagawa sa kanilang mga distrito, sa kanilang mga probinsya. So I don't think that's the problem. Ang problema talaga yung politiko na mismo eh. Pero Yung tao parang, na mismo. pero alam mo, meron silang gusto talagang sagutin eh. Oo. Ano daw yung weakness talaga? Totoo nga, oo. Meron. Ano Ano daw yung weakness mo, Sige, Kong? Once and for all, sagutin mo lang ano na natin to kasi yung mga netizen natin. Baka husgahan May ka ni Sir nag-message Jack. sa akin, ano daw talaga yung weakness? Bakit daw hindi sinasagot ni Kong? Marami akong weakness. Oh, yan. Yeah. Ay, syempre, isang obvious weakness sa interview na to, yung Tagalog ko. Yun. Ayaw talaga sagutin. Pasensya na mga netizen, ayaw talaga sagutin ni Kong. Basahin na natin to. Oh, kasi pag tinanong mo kung anong weakness ni paring RJ, ano daw? Mga papuputi. Singer. Mahaba yung binte. Ayan ang ibig mong sabihin sa weakness. Oo, mahaba yung binte pero isa lang. Oo, may ganun eh. Oo. Sige Kong, baka naman. Baka naman pwedeng masabi mo kung ano yung mga parang, ano ba, Korea, medyo Korean ba? Medyo Japanese ba? Ano, Hindi ko alam paano sagutin yan. Latina. Wala talaga. Mahilig ka ba sa Pasensya na. 60 years old? Mahilig ka ba sa Wala, wag na tayo pilitin si Kong kasi medyo personal na, ay, sa bagay, nasa sa'yo Kong kung gusto mo sagutin. Pero bago, pag-isipan mo muna, basahin ko muna to. Prop Castillon. Bakit nga ba district engineer lang ng Bulacan ang mga nagsiwalat? Sa ibang lugar ba wala? Bakit walang naglalabas ng tungkol dito? Napakagandang tanong niyan kasi nabanggit ko nga din kanina, kung tignan na lang natin yung mga bidding results ng DPWH, lahat nga ng mga district engineering offices ay may evidence of Yes. corruption. Wow. At yung implication niyan, lahat ng mga contractors and losing bidders ay dapat investigahan din. At it's really unmanageable situation with the corruption in DPWH. And yung isang magandang proposal na lang is abolish DPWH. Actually, may mga nag-propose na rin last year to do that, and dahil bagong secretary si Sec Vince, ang sabi niya ay hayaan natin siya na i-reforma muna ang DPWH. Pero ang balita nga kasi ay magkakaroon muli ng cabinet reshuffle, no? So I think it will be timely to call for the abolition of DPWH in the coming weeks. Let's say, for Kasama. example, if you're going to abolish the DPWH, ano yung mag-handle ng infrastructures natin? Well, that's a good question. Yung mga maliliit na proyekto, mas mabuti ang LGU ang gumawa. Yun. Dahil hindi mo naman kailangan ng Congress ang mag-appropriate ng funds para sa isang 5 million peso covered court or barangay hall, di ba? Mas episyente at mas responsive din pag ibigay na lang natin sa LGUs. Kahit hindi perfecto ang LGU, the proof is in the actual projects na mas
maayos naman ang mga proyekto ng mga LGU, lalong-lalo na para sa mga maliliit na mga proyekto kasi malaki ang overhead cost ng DPWH. Para sa mga malalaking mga proyekto naman, yun ay in many cases also mga foreign assisted projects. Nakikita ko nga din sa Facebook, maraming mga maalam na mga nagko-comment na dapat Japanese na lang ang contractor ng mga DPWH projects. Kasi nakikita nila yung Opo. mga gawa ng Japanese Opo. and Chinese. I think kung foreign assisted, hindi mo naman kailangan ng DPWH as it currently exists. Yeah. May nagsabi sa akin, ang NEDA o DepDev ang pwedeng mag-implement kung foreign consultants and contractors din naman ang gagawa nito. At yung isang insight din on the DPWH budget for the past 3 years is malaki ang DPWH budget noon, mas lumaki ngayon, pero hindi lang mas lumaki ang porsyento ng mga maliliit na klaseng mga proyekto at mas lumiit ang porsyento ng mga flagship projects. Yes, nawala yun. Opo. At kung i-abolish natin ang DPWH, yung mga maliliit na projects, dapat LGU, yung mga malalaking projects, dapat DepDev o NEDA, at dapat ang focus nila doon, yung mga flagship projects. Ayun. Oo. Kung ito pa isa, kasi hindi, bago ko basahin yan. O kasi, hindi, kasi, Baka weakness. meron din nag-message sa akin. Ang konyo daw ni Kong, hirap na hirap daw mag-Tagalog. Kasi Oo. Batanggenyo eh. Kasi, isa ito sa nakikita namin problema, Kong, ng administrasyon o ng presidente natin. Kasi, pinanganak siyang mayaman. May nagsasabi pinanganak siyang mayaman, kaya hindi niya alam yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin na naghihirap. Si Kong Liviste, ganun din at age, ilang taon na kayo ulit, Kong? 32. At age 32, 2 taon lang ang agwat niya sa akin. Oo. At Talaga age ba? 32, hindi kayo nakaranas ng kahirapan. So, papaano nyo na-address yung pangangailangan ng mga mahihirap sa distrito ninyo? Bago mo sagutin yan, kasi usaping Edad. mga anak mayaman Edad. to, tsaka mga bata, Edad, hindi ko nga alam paano ka nakakasabay sa kwentuhan ko. natuksong magkaroon ng vision ng droga. Wala Kasi naman. ano daw Kasi pag mayaman, ganyan, no? Oo, notorious yan sa mga anak mayaman, kilala yung mga parents, alam mo na. Well, ang mga magulang ko ay workaholic, kaya growing up, trabaho talaga po ang the way that we spend our time. But I grew up going to Batangas a lot, the province, and when I started working naman at age 20, palagi akong umiikot ng iba't ibang mga probinsya at nag-i-inspect din sa aking mga projects. At very lucky ako na sa loob ng 12 years in private sector before entering politics, I was able to work many hours in a week. So parang worth more than 12 years ang naging work experience ko. Nagtatrabaho ka. Doon ako na-expose sa maraming mga parts of our economy. Kasi party-party yung isa eh. Mahilig ka ba sa concert, Kong? Trabaho yung si Kong eh. Hindi Sa po. Actually, Thailand, mahilig ka- wala ako kasing mga personal interests outside of work eh. Okay. Kaya Ibiganin mo kami, Kong. Magkakaroon ka ng mga ibang interes. So baka kailangan mo na ng diversion ko. Masyado kang busy. masaya ako nung naging akong entrepreneur kasi hindi yan parang office job na may fixed hours ka. Buong oras mo mauubos sa business kung entrepreneur ka. At ngayon, na nasa Congress ako, kung ayaw mong pumasok, pwedeng hindi ka pumasok. Pero kung gusto mo naman na araw-araw nagtatrabaho, may trabaho naman po din araw-araw. Absinero ka ba dyan sa Congress? Ay, araw-araw po nandun ako, kahit na holiday. Si Dilima. Oo, actually, Oo, absolutely. yung mga minority, masipag pumasok. May insertion. Yung minority masipag ko. Yung majority, parang complacent ata. Kasi yung minority, ang pwedeng magtanong. Yung okay. majority, kailangan ng approval para magtanong. At syempre, hindi bibigyan ng approval para mabilis na lang matapos ang agenda. Yeah. Kailan mo huling nakita si Congressman Romualdez sa House? Well, karamihan naman po talaga hindi pumapasok. So hindi siya po. Okay. Sarap ng buhay. Pero Sarap ng buhay. ito yung minor scandal Minor lang yan. Hindi po. Hindi reflected sa roll call o sa attendance ng mga members. Kahit wala siya doon?
yung Hindi, pwede ba yun? Halimbawa, tatawag yung secretary, Hindi. roll call. Wala siya sa wag attendance. natin i-identify yung kahit sinong individual. Basta dapat buksan ng Kongreso yung records ng attendance. Ayun. Mabsinero At, pala at kayo. pangalawa, kung maaari ko pong sabihin ito ngayon, magpa-file ako ng bill. No work, no pay for congressmen. Yun. Yan. Yun. Pero, No bonus, late naman bonus, ang no late na bonus. sweldo nyo eh. Hindi, pero pag may no work, no pay, dapat talagang mag-roll call. Kasi kung mag-roll call ka na attendance, tapos wala ka, tapos magsweldo ka para sa araw na yun, fraud yun. Oo. Diba? Tama, Dapat tama. makulong yung mga mangdaya sa roll call. Ayan. Tama Naku, yun. maraming magagalit. Kasi yung mga ordinaryong Pilipino, pagka hindi pumasok sa trabaho, walang sweldo. Dapat ganun. Dapat pare-parehas. Hindi ordinary. Kasi kung ang ano lang, penalty lang, Ordinary, no work, no pay. Mukhang they're Hindi not nila there papansin. for the At saka, salary. Kasi ano, maliit lang Eh, yung dapat sweldo walang eh. bonus. Wala ding bonus. Saka pinakamahalaga, every month may practice. Tama? Pwede. gusto ko. Pero alam mo, pinakamaganda kong siguro dagdagan mo yung ano mo. Kasi no work, no pay. Tama yung sinabi mo. Pag hindi ka pumasok, ilalabas natin, kailangan resibuhan mo lahat ng MOOE mo. Sigurado magsisipasok lahat. Ay, oo. No? Oo. You think? Kasi marami kasi mga palusot bakit kailangan ng MOOE, sinasabi nga may mga requirements sa mga distrito, pero yung hindi may paliwanag, bakit hindi ka pumapasok? Diba? Kaya pinipili natin yung ina-advocate natin eh. Pero kayo Ano ba? kaya yung isasagot ng mga iba? Bakit hindi dapat ipasa yung no work, no pay? May Maganda yan, hangover. maganda yan. I-ano natin, i-advocate Piliin natin. natin yung mga si bill na Ridon ba walang sagot. maraming absent? Ayun, masipag. Masipag. Sino? Si Ridon. Masipag yun. Masipag saan? Palagi nagpapa-interview. Madasal kasi yun eh. Press con pala yun ah. Napakaganda ito. Sabi ni Reyna, Kong Leviste, ano bang dapat gawin sa 2026 budget lalo na ang sinasabi ng DOH na zero balance ano yan. Pero sa DOH run hospital, hindi na daw pwede ang guarantee letter. Paano ng mga mahihirap? Actually, kailangan ko pang pag-aralan ng DOH at hindi po yan ang aking focus. Delikado recently. kayo, DOH. Pag-aaralan na kayo. Banda na kayo. So, yun lang ang masasagot mo tungkol doon. Wala pa. Pinag-aaralan mo pa. May pondo eh. Kaya hindi ko nga alam bakit hindi naibababa ang pondong yon. Actually, 500 billion ba ang pondo ng DOH ngayong 2026? Yes. Wait. Tingnan 400 plus siguro. DOH 448.1 billion. Ito from Prada. Congressman Leviste, sana ipagpatuloy mo ang iyong mga mabuting gawa para ayusin ang bansang ito na binababoy ng mga ilang tiwali, sakim at mga magnanakaw na mga Pilipino. Ano masasagot mo kay Prada? Salamat po. At kailangan natin ng marami pang mga kakampi. Kaya sana maimpluwensyahan din ng publiko ang ating mga kasamahan para mas dumami pa ang mga may ganitong pananaw. Ano pa? Mga Ano banateros. ba yung kakampi na yan? Kakamping yan, hindi naman. Kung mag-agree sila sa lahat ng mga sinasabi natin, bakit hindi? Tama, tama. Mas marami, mas maganda. Pero hindi mag-agree yun, palagay ko. Sabi ni Marky, ano natin? sabi ni Marky, Kong Leviste, anong masasabi mo sa anti-EPAL provision sa 2026 national budget? Masusunod ba yan? Actually, nagulat ako na pumayag ang iba dyan kasi syempre matagal nang inaabuso ang mga payouts ng ayuda para sa kaipalan. At that's a progress that dahil sa panawagan ng ibang mga senador na sundan ito. Pero I think kaya din na pumayag ang iba dahil sila din naman pa ang pipili ng mga benepisyaryo. Kaya kahit na hindi sila magpa-program, sila din ang magte-take ng credit para sa alokasyon ng ayuda. At dapat talagang buwagin na lang ang sistema ng pamimigay ng ayuda at ang tinatawagang soft pork nga. At I think the elimination of these ayuda programs will be the more timely subject in the coming years. Pero tama, no? Bukod sa MOOE, tapos mga bonuses, ito pa yung isang parang form ng bonus ng mga congressman, itong mga ayuda na ito, yung AKAP, AIX, MAIC, di ba? Magandang gumawa ng inventaryo ng lahat ng mga
allocable ng mga congressman. Meron yung 20 million a year na sweldo at MOE. Meron yung average DPWH budget of maybe 1.5 to 2 billion pesos. Meron yung mga soft pork na ayuda na baka mga average of 3 to 500 million pesos a year. At pag sasabihin natin ang mga numero na ito, ang sasabihin ng mga iba, bakit wala pa sa kalahati ang nakakuha ko dyan? Ito ang tunay na mga alokasyon ayon sa budget divided by the number of members of Congress. Pero ang lumalabas, kung ang iba, 1/2 or less lang ang nakakuha, yung iba, doble-doble pa. Kaya nasa ikabubuti din ng ibang mga kongresista na ilabas natin ang alokasyon ng bawat isa, doon natin malalaman sino ang nakakakuha ng mas malaki at sana yung additional nila mai-distribute sa ibang mga distrito. Siguro, before tayo magtapos, hingan natin ng isa-isang mensahe kayo kay Kong Liviste. Sa'yo, magsisimula. Ako muna. Unang-una, nagpapasalamat ako sa pagtayo mo para sa mga kababayan natin Pilipino. At sana nga, yung mga napag-usapan natin dito, tuloy-tuloy. At eto pare-pares naman po ang advocacy natin eh. Yung nangangarap tayo ng mapayapa, maunlad, maayos na Pilipinas, yun din naman ang gusto namin. At tulong-tulong tayo dyan. Nandito lang kami sa likod mo. Kong Liviste. Ako, masaya kasi nakilala kita. Alam mo, Jack, pag nakatitig si, pag kinakausap ka, parang kine-question ko na rin yung weakness ko eh. Kaya, Iba yung naramdaman ko. iba yung aura niya eh. Iba yung makiramdam ko sa kanya. Pero, nakikita ko, malayo pa mararating mo. Yan. Actually, yung kanina mo sinabi ko 20 years from now, hindi ko alam na sinabi ni President Duterte sa kanya. Talaga ba? Wala. Hindi, yung sinabi ni President Duterte na in the future magkakaroon tayo ng isang Liviste na Oo, president. mayroon ko simple. Tignan mo naman, ang talino. Para ako yun eh. Di ba? Yan mo na. Talino ka, guwapo, mapait, mayaman. Nasa na lahat eh. Jowa lang wala. Hindi, hintay na lang natin mag 20 years from now. Okay. Sinong first lady papakilala niya? Ganon. Siguro, hindi ko alam eh. Focus ka muna, and then sana yung patamugayin nyo, maging proud kayo. Sana sa kapilita magkaroon kami ng ganyang congressman. Konti lang magkagaling sa amin na congressman eh. Yan. Kaya mo, malayo pa mararating mo. Galing mo lang, huwag ka susuko. Kasi pag sumuko ka, wala ka sa buhay mo. Tokong, sana, ito naman ang sa akin. Sana naintindihan mo si Sir Jack. Nauunawaan mo ba? Subtitle. Nauunawaan. Okay, English nakunawaan kasi, naman. bas, ano siya sa English mo. Yan mo na. Coach Oli. May subtitle naman mamaya. Ito, kailangan talaga natin ang mga katulad ni Kong kasi yung mga new blood. Alam mo, ang lalim na ng problema natin sa Pilipinas. Hindi man lahat, pero parang cancer to eh. Na yung naging tradisyon na normal ang magnakaw, lalo't lalo na yung mga matagal ng umidad sa gobyerno. Hindi man lahat, karamihan. I believe it's safe to say na karamihan dyan. So kailangan talaga natin yung mga the likes of kung kaya lang, sana itong iyong files na to, sana matapos. I mean, tumodo ka, dumulo. Yun lang sa akin. Kasi maraming mga naglalabas na ganyan, biglang nawawala. Si Saldi ko nga, nawala na eh. Hindi ko alam kung saan na napunta. Yung iba naman, nalaglag. No, wag naman sana mangyari sa'yo. But hopefully, maganda rin yung sinabi ni Sir Jack, no? Pag yung congressman nakaharap ko ngayon ay matutuloy niya for 20 years, talagang suportahan natin. Baka nga mamaya maging presidente, vice president. Samantalahin natin, Coach. Tuloy-tuloy. Kung magkakatuloy-tuloy, hindi yung pagdating sa gitna, no, nagkaroon na ng national appeal, biglang promeno. Diba? So sana yun lang ang aking kay Kong. And at the same time, bago ko iwanan to, may huli akong tanong. Kasi yung files na yan, pilit nilang tatabunan yan with the impeachment coming this February. So yun lang iwan kong tanong. Susuportahan mo ba itong impeachment na isasampa nila kay VP Sara na alam natin babangga pagdating sa balita coming February? Maraming ibang
mangyayari pa siguro at siguro matatabunan naman ang impeachment ng iba pang mga balita. Yun, ang pinakamaganda sa lahat. Paring RJ. Ano lang, at least kahit papaano meron tayong kampi na sa Congress. 'Di ba? Nag-uumpisa nga sa maliliit, sa mga, hindi naman maliit, I mean, mga bata ngayon. Kumbaga na hindi natin nagawa nung mga nakaraan, baka this generation, mangyari na talaga na mawala tong corruption sa bayan natin. At kung tanong ko lang, saan masarap na lumihan dyan sa Batangas? Kumakain ba si Kong ng Lomi? Yun ang Ayun tanong. nga. Oo. Bayad yan, magpo-promote ka pa. Hindi, sabihin niya lang yung lugar. Lahat naman po masarap. Safe na safe. Oh, Basta kung CJ. tatagan mo pa, marami ka pang babanggain ng mga buhaya. At kamusta na si Luistro? Sa Batangas, kapitbahay mo yun. Magaling na abogada yun. Magaling. Pero magaling bang congresswoman? Magaling ba siyang congressman? Okay. Next topic. Thank you. Actually, ako po ay nagpapasalamat at umabot tayo ng 2.5 hours pala dito. Yeah. At salamat sa staff at hindi po madali ang inyong trabaho. Actually, nung natanggap ko yung invitation dito, akala ko normal na interview lang to. Hindi ko alam na kompleto tayo dito for 2.5 hours. So thank you to you all as well for your time. Our pleasure. At sana sa aking mga kasamahan sa Kongreso, huwag kayong masyadong magalit sa akin sa mga sinabi ko sa 2.5 hours na ito dahil naiintindihan ko naman na palaging pinapalaala kasi sa akin, Congress is a collegial body at wala tayong ma-achieve on our own. Pero because hopefully they can see that the public is wanting change in Congress, that many will also, little by little, come around to what we're saying also now. And that's why we also need the help of your viewers and the public to convince naman members of Congress to be more responsive to the wishes of the people. So I'm saying that para hopefully may konting call to action tayo dito. Hindi ko naman balak na siraan ang Kongreso dahil may solusyon naman. Sa lahat ng ating mga sinasabi, sana ayusin natin Yes. ang ating ginagawa at ang publiko naman ay I'm sure magiging appreciative pag may pagbabago naman sa Kongreso ngayong taon. Ako, maraming salamat. At dito nagtatapos ang... Habang Christmas countdown. Wala, matagal pa. Kakatapos lang. Oo. At dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang Daluyan ng Tunay na Boses ng Bayan. Abangan ang susunod na episode sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa SMNI. Vox Populi, ang boses ng bayan. Thank you very much, Kong. Ang galing. Salamat. Ang pogi pa.